'Diba? Alam niyo naman na bilib na ako, 'di ba? Umpisa pa lang bilib na ako sa Pangulo, 'di ba? O, mas bumilib pa ako ngayon. Kasi alam mo 'yun, matalino na siya, magaling na siya, tapos magaling pa siyang pumili ng mga tao. Oo, kilala niyo ba si Vince Dizon, yung bagong DPWH secretary? Magaling 'yun. Alam niyo ba kung ano ang quote nun? Kung kaya ng China ng 1 year, bakit sa Pilipinas kailangan pa umabot ng 5 years bago matapos? Oh. Kung kayang gawin ng 8 months, bakit hindi? Pinag-ulo ko niyo ba kami? Anong magagawa yan? Pinag po ba? Patay na po ako ganun. 24/7 nagtatrabaho. 'Di ba? Ngayon, kahit gabi, merong nagtatrabaho. Natapos na ang pagkukumpuni sa EDSA Magallanes Flyover sa Makati at halos patapos na rin ang Phase 1 ng rehabilitasyon ng EDSA ayon po yan sa Department of Public Works and Highways. Kita naman natin yung EDSA talagang napakasama nung estado ng kalye nito. And to think ito ang main road ng hindi lang ng Metro Manila kundi ng buong Pilipinas. Masaya tayo kasi practically yung ating daanan ng sasakyan for Phase 1 mula Roas Boulevard, EDSA hanggang Orense, tapos na. Halos 2 months ahead of schedule tayo dito. Yung Abril, magpapabid na tayo ng Phase 2, hindi natin kinompromiso yung quality nito. And mararamdaman to ng mga motorista natin. O ganun siya. Masyado siyang strict siya masyado. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na. Makapal yung semento. Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days. These are the reinforcements. Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito. Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe. Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, tayo may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Okay, tapos yung Pangulo minomonitor pa niya. Bilang tugon sa panawagan ng pagbabago, puspusan ang administrasyon sa pagpapatupad ng mga proyektong uunahin ang kapakanan ng bawat Pilipino patungo sa mas maunlad na kinabukasan. Di ba? Dati akala natin na ano lang, parang walang pakialam lang, tahimik lang ang Pangulo. Yun pala, tahimik nagtatrabaho. The primary goal of the President and the administration right now is to do whatever we can to alleviate what we are all going through. Napakagaling pala nitong si Vince Dizon, no? Napakagaling talaga. Kung ano yung nakikita nyo ngayon, 8 years nang nakatenga to. Pero paano yung approaches? Kasi may right of way. Nakuha naman natin. Kahapon, nag-issue na yung LGU ng permit to enter. Ayun! We just have to work 24/7 here. Tuloy-tuloy lang natin. Isa natin kasi titigas to eh. Para simento to, para sa pinatubo to eh. Pinag-ulo ko lang nila tayo. Ampaw yung mga flood control na pinagagagawa nila dyan. Ito yung pinunta ni Presidente na puro ampaw yung simento eh. Yung semento rito, nagdudungog sa kamay. Talagang substandard talaga. Nadudurog sa kamay lang niya, nadudurog na. Hindi enough yung magkakaso lang tayo, magpapanagot tayo. Dekada na po ito. Walang tigil. Kahit summer, binabaha. Mag-high tide lang, babahain na. Hanggang dito ang baha dito. Lagpas tao talaga. Hindi naman pwedeng forever na lang binabaha yung mga kababayan natin. Yung dati na ginawa, na useless naman, gigibain natin yun. Gagawa tayo ng panibago. Inutusan ako ni Pangulo, gagawin natin ang tama. Dahil yung ginawa nila dati, mali po talaga yun. Alam nyo naman, grabe yung hirap ng mga kababayan natin sa GR na yun, tagampas tao ang baha dyan. Ngayon, triple na ang size ng mga drainage natin dyan. Gagawin na natin yung connection niyan, papuntang E. Rodriguez, pagabas dito sa San Juan River. So, matatapos na rin yung drainage dito sa E. Rodriguez ng Mayo. Hindi na kayo matatakot, matibay yan. Saan mo nang bayad yan? Pag kayo nang yung to, papakulong ko. Bawal maningil dyan, libre yan. Ayoko, yung tumatagal pa bago ko malaman, di ba dapat uma-action na tayo? Tagal na ito eh. Di ba, September. The request was October, hindi dumating. Yung proseso kasi nakakainis minsan, ang bagal. Kaya nga, sir. Minsan yung Sabi kasi QRF nila, hindi sir, quick eh. We have to empower the regions to act quickly na hindi ako hinihintay eh. Lahat talaga ng motorista apektado. Talagang perwiso yan. Pag tag-ulan, mafag. Hindi makikita. Kung ito ay dumating ulit ng tag-ulan,
mas lalong mahuhulog yan. Big fish talaga ang mga Diskaya. Ang Diskaya parang Napoles yan. Dito sa flood control scam. Hospital yung pinag-uusapan natin dito. Ha? Sabi nga ni Pangulo, our people deserve better than this. Itong bridge na to, nasira to nung July 2024, nung Typhoon Karina. We have to do the permanent na. Gagawin na natin mas magapat to. Instead of 2 lanes, nag-request si Mayor and yun na rin ang gagawin natin. 4 lanes na. 15 years na ganito to? Hindi nga. No. More than na. So 15 years, one way ang tawiran nito. Puti na ba hindi pa pinakita sa akin nang punta ako dito? Kaya lang ako gasan dito. February, March, April, May. Sinayang niyo yung 2 buwan. No, critical to. We have to finish this. Dito pag sa Laguna Medical Center, nagsisiksikan yung mga tao. Minsan, isang kama, 2 pasyente. Tapos may makikita kang ganito na 2021 pa nakatenga. Hindi tinapos, hindi man lang pinondohan. Parang wala na, pinagiwaga na lang. Lahat ng ginagawa niya, palagi niyang sinasabi na ayon sa Pangulo, sabi ng Pangulo, o kagaya nga ng sabi ng Pangulo. Bilin-bilin na ng Pangulo, bilisan natin para wala masyadong aberya. Bilang ni Presidente, kailangan paspasan natin yung trabaho. Punta po ako agad ni Presidente dito. The President exercised his will and his strength of judgment and said, direktiba ng Pangulo, siguruhin na mabilis yung trabaho. Base sa direktiba ng Pangulo, ayusin natin lahat ng mga binaboy na project ng mga Diskaya at ng mga tauhan ng DPWH nung nakaraan. O bilisan, o ganyan siya ka-strict. Hindi talaga nagkakamali ang Pangulo sa pagpili. Kaya naniniwala talaga ako na kung sino man yung pinili ng Pangulo, yun yung mga taong karapat-dapat talaga. At pinagkakatiwalaan niya yun. Para hindi na magaya, hindi na maulit yung dati. Okay? Kasi feeling ko naniniwala ang Pangulo na, kasi nagtiwala yung dating administrasyon doon sa mga Diskaya, di ba? Siyempre, pinagkatiwalaan niya rin. Ang problema nga lang, di ba? Ganun pala, ang dami palang anomalyang nangyari, ang dami pang kasabwat. Ang ending, kung sino yung nakaupo ngayon, siya yung sisi, sa kanya yung sisi. 'Di ba? Alam naman natin na ang nangyaring flood control, yung mga corruption na nangyari, 2016 pa. Mismo yung Diskaya ang nagsabi ha. Yun. 'Di ba? Klaro na. Kaya yung mga nagsasabi na walang ginawa ang Pangulo, bakit? Ano bang gusto ninyo? Siya yung magmamasa ng semento? Hoy! Anong silbi ng mga tao niya?